Anima ang patay sa magkakasunod na insidente ng pamamaril sa Metro Manila nitong magdamag. Pare-pareho silang itinumba ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Karamihan sa mga biktima ay pinaniniwalaang sangkot o di kaya'y dating nasangkot sa iligal na droga. Nakabulagta at Kinakain wala ng ng buhay. Ito ang sinapit ni Joven Dualio matapos pagbabarilin ng nakamotorsiklong salarin sa bahagi ng Magallanes-Osmeña Highway sa Makati kaninang umaga. Nagsasagawa raw noon ng smoke belching inspection ng biktima ng hintuan at malapitang pagbabarilin. Matapos ang krimen, mabilis na humarurot papalayo ang mga salarin. Ayon sa Makati Police, posibleng gantito ng isa sa mga nahuli ng grupo ng biktima. Kilala raw kasi na mahigpit sa pagpapatupad ng batas ang anti-smoke belching unit na kinabibilangan ni Dualio. Pero iba naman ang kutob ng ama ng biktima na chairman ng barangay Pio del Pilar sa lungsod. Posible raw na dinamay ang kanyang anak ng mga nakabangga niya sa kanyang mahigpit na kampanya kontra droga. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa motibo at nasa likod ng pamamaril. Patay rin matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin ng isang padre de pamilyang sangkot umano sa iligal na droga sa Quezon City. Kinilala ang biktima na si Marvin de los Santos. Mag-aalas 12 raw ng hating gabi nang bigla itong pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay. Lalaki, dalawa pumasok, binaril, ipapaapat. Bago ang pamamaril kay De Los Santos, patay rin habang nagmamaneho ng tricycle si Edsel Castillo sa barangay West Fairview. Ayon sa kapatid ng biktima, kalalaya lamang ni Castillo nitong nakaraang buwan. Aminado siyang dati raw itong gumagamit ng droga pero hindi na ngayon. Kung nadala po sa bisyo po, nagbago na po siya eh. Kaya alam na niya, naranasan niya po sa loob ng kulungan, mahirap po doon eh. Lahat doon, nagsusugat-sugat na siya doon dahil halo-halo na nandun ng mga bakterya. Sa parehong barangay, patay rin sa mga tama ng bala si Ferdinand Amansec. Pinagbabaril si Amansec at nakababata nitong kapatid sa isang bakanteng lote sa Sitio Santo Niño. Sugatan ng kapatid ni Amansec na agad itinakbo sa ospital. Bandang alas 7 naman ang pagbabarilin sa barangay Bagong Silangan ng isang lalaking nakilala lamang sa alias na Atoy. Nagkakara cruise noon si Atoy sa isang lamay nang bigla siyang paputukan ng hindi pa kilalang salarin. Sinubukan pa raw ng mga residente na habulin ang salarin pero nagpaputok daw ito kaya nagpulasan ang mga humahabol. Iniimbestigahan na ng QCPD ang 4 na insidente ng pamamaril. Sa Sampaloc, Maynila naman, patay matapos ding pagbabarilin ng tricycle driver na si Roderick Sea Heras. Walang makapagsabi sa itsura ng mga salarin dahil nakatakip ang kanilang mga mukha. Pero may nakakita raw na sumakay ang mga ito sa isang motorsiklo. Palaisipan naman ngayon sa mga kaanak ng biktima kung ano ang motibo sa pamamaril. Wala raw kasi siyang alam na kaaway ang biktima. Patuloy ang investigasyon dito ng pulisya.